Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 186. But before we proceed, I want you to imagine, kunyari meron kayong paboritong banda, no? Tapos umattend kayo ng concert. Nung tutugtugan na sila, yung nagda-drums, offbeat, tapos yung mga singers, sintonado, tapos yung mga musicians, magkakaiba sila ng key. Ano yung mararamdaman nyo? Ano yung mararamdaman nyo sa kanila habang pinapakinggan, pinapanood nyo sila? Our verse for today is makikita natin sa Psalms chapter 133 verse 1. Sabi dito, masdan nyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kahit sa anong bagay or sitwasyon naman, ang sarap makita na ang mga tao ay nagkakaisa sa pamilya, sa church, trabaho, or even dun sa mahilig ako manood ng basketball. Nakakainis manood pag yung mga players para may sari-sariling mundo, di ba? Mas maganda yung nagkakaisa sila at may teamwork sila. Doon nagkakaroon ng mas magandang laro yung bawat koponan, di ba? And dito sa verse na binasa natin, makikita natin dito yung puso ng Diyos patungkol sa pagkakaisa. Kapag nagkakaisa tayo, natutuwa ang Diyos, napapangiti ang Diyos. Ano bang gusto yung makita ng magulang? Yung nagkakaisa yung kanyang mga anak or yung mga nagtatalo-talo, di ba? Yung bangayan ng bangayan, ang gulo-gulo, di ba? Away ng away, or yung nagkakaisa sila sa isang plano, tapos na-execute nila yon ng maganda kasi nagkakaisa nga sila, may pagtutulungan. Hindi ba nakakapagpagaan yun ng puso ng mga magulang? Hindi ba nakakapagbigay yun ng ngiti sa kanilang labi? Same din sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi doon sa binasa natin, o ang gandang pagmasdan pag daw yung mga magkakapatid or yung brethren or mga kapatiran ay nagkakaisa. Nabe-bless nila ang Panginoon, at the same time nabe-bless din nila yung mga tao na nakakakita nito, mga tao sa kapaligiran nila. And ang kagandahan kasi rito, ginawa tayo ng Panginoon na magkakaiba. Ang pagkakaisa, hindi yan ibig sabihin magkakaparehas kayo. Halimbawa, kung ganun yung yung perspective niya, ganun din ang perspective mo. Or kung ganun ang ugali niya, ganun ang ugali mo. Kung ano yung gifts niya, yun din ang gifts mo. And that is the beauty of unity. May sinasabi sa Bible na para daw tayong isang katawan na maraming parte. May kamay, may paa, may mata. Pero pag ang bawat parte ay ginampanan nila yung according sa kung bakit sila ginawa, nagiging maganda yung function ng isang buong katawan. Hindi pwedeng makikita ng mata, aamuyin ni ilong. Hindi pwedeng sila yung kakain, di ba? Kukunin nyo ni kamay at isusubo kay bibig. Ngunguyain nyo ng ngipin, tapos lulunukin, mapupunta sa esophagus, papunta sa tiyan, tutunawin ni tiyan, di ba? Yun ang tamang proseso ng isang katawan. Hindi pwedeng nakita ni mata, si mata yung nakakita, tapos naamoy ni ilong, ang sarap, kinuha ni kamay, tapos isinubo niya sa mata. Hindi pwedeng mangyari yun. Mapupurwisyo yung buong katawan. Gets nyo? Sinadya ng Panginoon na gumawa sa atin na yung bawat parts ng katawan magkakaiba. Bawat parts ng katawan magkakaiba at magkakaiba rin ng function. Imagine natin kung ang ginawa ng Panginoon is lilikhain ko ang tao. Tapos puro mata lang, mata. Alam mo yung puro tayo mata. Or puro tayo kamay. Isang buong taong puro kamay or isang buong taong puro mata, di ba? Ang weird nun, di ba? At hindi lang siya weird tignan, hindi rin niya magagampanan yung buong pagkatao niya. Amazing nga si Lord eh. Wala siyang ginawa na walang function, di ba? Ultimo yung mga talukap ng yung pilik mata, di ba? Para pumotekta pag napuwing ka, ganyan. And ganun din sa body of Christ, sa katawan ng Panginoon. Ginawa niya tayo magkakaiba rin. Hindi ibig sabihin na mas madami siyang gifts or mas iba yung yung personality niya. Ibig sabihin ikaw mababa ka, di ba? Hindi ganun eh.
Ginawa tayo ng Panginoon magkakaiba pero pantay-pantay. Pantay-pantay tayo sa paningin niya, pare-parehas tayo ng Panginoon. And kung mapapansin natin, minsan meron tayong mga kahinaan na kalakasan ng iba. Meron naman silang kahinaan na kalakasan naman natin. Diba? Pero pag nagsama-sama tayo at nagtulong-tulong tayo, magagampanan natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sa mundo natin ngayon, kung mapapansin natin, puro kanya-kanyang pinaglalaban, puro division, puro disagreements, maraming kontrapelo. Kasi ang iniisip nila, mas maganda yung idea ko, mas magaling ako, di ba? Puro ako. Pero kung tatanggapin lang natin na hindi naman tayo perfect, na hindi naman tayo laging magaling, di ba? Na meron tayong kahinaan na kagalingan naman ng iba. Ang sarap mamuhay na may pagkakaisa. Pero madali lang sabihin, pero napakahirap niyang gawin. Dahil ang pagkakaisa bago ito mangyari, kinakailangan natin ng humility. At yun ang isa sa napakahirap sa mundong ito. Napakahirap ng mga taong mag-humble ng kanilang sarili. Minsan naman, meron namang magandang nagagawa yung kapatid or yung kaibig or yung kasamahan mo. Minsan, kahit gaano kaganda yung sinasuggest ng kaibigan mo or ng kasamahan mo sa church, pero kung hindi mo gusto yung ugali niya, di ba? Susuportahan mo ba? Ganda yung idea, kaya lang pangit ng ugali. Wag na lang. Ganun. Ang katotohanan, mangyayari lang talaga ang unity kapag inilagay na natin sa sentro ang Panginoong Hesukristo. Sa pamilya, sa workplace, sa church, and even sa pagkakaibigan or any relationship. Hayaan natin na ang Panginoon ang maging sentro nito. Kesa i-push natin yung mga pinaglalaban natin sa buhay, bakit hindi na lang natin intindihin yung suggestion naman ng iba? Hindi naman talaga laging ikaw na lang yung magaling, di ba? Try mo lang din i-understand yung sinasuggest niya or yung plano niya or yung gusto niya mangyari. Pwede naman talagang mag-meet halfway, di ba? Lalo na pag ang halfway si Jesus. Instead na barahin mo, i-put down mo, pagtawanan mo yung idea niya, bakit di na lang tayo magpakita ng grace dun sa tao? Kasi yun din yung pinakita na sa atin ng Panginoon eh. Nawa yung pag-ibig ng Panginoon, yun yung makita rin sa bawat isa sa atin. Kung paano nagkaroon ng habag sa atin at pangunawa sa atin ng ating Panginoon. Nawa yun din na maipakita natin sa bawat isa. Ngayon, isipin natin, ano ba yung pwede kong may contribute nga sa family or sa church or sa workplace or sa community, di ba? Merong inilagay ang Panginoon sa atin na mapapakinabangan ng mundong ito. Magi-start yung unity or pagkakaisa kapag hindi na tayo naging makasarili kagaya ng ating Panginoon. Maging selfless tayo, mas piliin nating magmahal kaysa sa pride natin, kaysa sa kaguluhan. Mas piliin natin lagi na magkaroon ng kapayapaan. Sabi nga sa Bible, blessed are the peacemaker because tatawagin silang mga anak ng Diyos. Hindi natin kayang mag-isa, kailangan natin yung ibang tao. Sabi nga, yung isang walis tingting, hindi yan makakawalis. Hindi yan magpa-function ng mag-isa, yung isang tingting lang. Pero pag sama-sama yan, mas magagampanan nila yung purpose nila. Muli, stay humble, and magmahal tayo kagaya ng kung paano tayo minahal ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus, di ba? Love one another as Jesus loves you. So patuloy tayo na umunawa, magpakumbaba, and sabi nga sa Bible, di ba? Tignan daw natin yung bawat isa na mas mataas kaysa sa atin, and continue to pray for unity and peace sa ating pamilya, sa ating church, sa ating workplace, sa community, at sa bansa natin at sa buong mundo. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.